ito mabilis ang video lang para dun sa mga nagtatanong o sa mga nag-aaral. Kung magaling na, huwag nyo na panoodin to. So, ito, tulad nito mga connecting rod na to, wala kasi nakasulat kung anong sukat. So, tulad nito, ito, sample natin, 2DP na connecting rod. So, susukatin natin yan. Ganito ang ginagawa ko pagka may mga bagong motor. Tulad nung dati, yung bago yung mga ADB 160 Giorno. So, sinusukat ko yung connecting rod. So, kailangan nyo lang vernier caliper, ball pen, connecting rod, syempre. Tapos yung papel. Tapos ang ginagawa ko dyan, tinetrace ko. Tulad yan. Yan, ganyan. Pagka-trace, ang kailangan nyo lang kunin para makuha natin yung sukat is yung center to center distance ng piston pin tsaka ng crank pin. So, ito, sukatin muna natin. Itong una, piston pin, Aerox. Yan. Pin 14. So, sulat nyo lang 14 mm. Then, itong sa crank pin naman 35 mm. 35 mm. Tapos, pagkatapos nyan, kailangan nyo sukatin yung distance ng crank pin tsaka piston pin kapag ganito. Kailangan lang sukatin nyo ng ayos para hindi kayo magkamali o malito. So yan, 123.5. So dapat sentrong-sentro. Then yung caliper nyo tamang-tama rin yung sukat. Kumbaga hindi siya tagilid, hindi siya pwedeng ganyan, hindi siya pwedeng ganyan, dapat sentro siya. So 123.5. 123.5. Tapos ang sunod nyong gagawin, piston pin 14 mm divided by 2 equals 7. So bakit divided by 2? Yung divided by 2, ito yung 14 mm. Para makuha natin yung sentro, di-divide natin sa dalawa. So 7 mm. So, from the edge, papunta sa center, 7 mm. Kaya, naging 7 mm to. Then, sa crank pin, ganoon din, 35 mm divided by 2 equals 17.5. So, ganoon din. 35 mm, maglagay tayo 17.5. Yan, 17.5 mm. So, ibig sabihin, yan yung sentro ng connecting rod. Okay. So, tapos na tayo yung crank pin, 35 mm, piston pin, 14 mm. Then, i-divide nyo sa 2. Kaya lumabas yung 7 mm, tsaka 17.5 mm. Tapos, yung mahalaga, yung edge ng piston pin tsaka crank pin, yung sinukat natin ngayon na itong dalawa. So yung sentro nito, yung dulo nito, tsaka itong sa crank pin, pag sinukat nyo, yan, lumabas 123.5. So next, paglaplasin naman natin itong 17.5 plus 7. Okay, so yung 123.5 dito galing ito distance dito hanggang dito. Then, pagpaplasin nyo naman yung center ng crank pin and piston pin. So, 17.5 plus 7 equals 24.5. Then, 24.5 minus 123.5 equals 99. So, ganun lang, simple. Yung 99, yan ang haba ng rod. Ibig sabihin, ito yung center to center distance ng crank pin and piston pin. So, yung distance is 99 mm. Wait, yan. So, yung formula na yun, yung nakuha na yun, ito yung sukat. Yan 99 mm. Kasi wala akong maayos na table kaya malikot.
Ayan, 99mm. Yan yung sukat ng connecting rod. So, yun. Ganun lang kasimple. Sana nakatulong sa inyo. Pasensya, wala akong maayos na table eh. So, basta wag nyo kakalimutan yung crank pin, piston pin, then yung distance nitong edge ng crank pin and piston pin, yung 123.5. Then, crank pin divided by 2, 17.5. Then, piston pin, 14 divided by 2, 7mm. Then, pagpa-plusin nyo, equals 24.5. Then, pagpa-minusin nyo lang, 24.5 minus 123.5 equals 99. So, 99mm yung connecting rod ng Aerox na stock. Aerox NMAX. So, ayun, nakuha natin yung sa Aerox. Ito, testing natin. Ito, sa Click naman, Click 125. So, susukatin natin. Pin 13. 13. Piston pin. Then, trunk pin. Okay. Sukatin natin crank pin. Ang crank pin niya is 36. 36. Then, susukatin nyo yung edge. Yung distance ng crank pin to piston pin. Okay. So, 119.5. 119.5. Ito mabilisan lang kasi naituro ko naman na yung sa Aerox kanina. So, ganun lang ulit. 36 divided by 2 equals 18. Then 13 divided by 2 equals 6.5. Then 18 plus 6.5 equals 24.5. Yan. Then 24.5 minus 119. 119.5 equals 95. Okay. So, ganun lang kasimple. Ito naman, Click 125. Click 125. So, ang connecting rod ng Click 125 is 95mm. Yung rod length niya. Diba? Ganun lang kasimple. So, ayun lang. Mabilis ang video lang. Sana hindi kayo naguluhan. Kung naguluhan man kayo, PM nyo lang ako. Yun. Sana makatulong sa inyo. Comment nyo ano pang gusto nyo matutunan na pwede kong ituro. So, yun lang. Thank you.